Magandang hapon po sa bawat isa po sa atin at welcome po ulit tayo dito sa Rema Philippines live, Facebook live sa Bible study po natin everyday. Amen po. Kamusta po ang bawat isa po sa atin? Alam ko po na ang bawat isa ay abala sa paghahanda po natin sa ating nalalapit po na camp. Amen po. At alam ko po na ang bawat isa ay nasa mabuting kalagayan sa biyaya ng Panginoon. Amen po. Dito po sa ating pinag-aaralan, ngayong week po na ito ay nakaka-bless po dahil marami pong tinuturo sa atin ang Panginoon sa pamamagitan ng ating mga pastor. Amen po. At sa mga nakaraang araw, tayo po ay nag-aral ng ang mga katanungan natin ay nasasagot kapag naroon ang number 1 ay andun po ang pagpupursige. Amen po, na tinuro po sa atin ni Pastor Ayen. Amen po. Andun po ang pagpupursige, andun yung ipupush natin na masagot yung tanong natin, mabiliban doon, andun yung pagpupursige mo sa gawain ng Panginoon. At doon po sa number 2, masasagot ang ating katanungan, ating tanong sa Panginoon sa pamamagitan ng kapag naroon po ang malapit na fellowship kay Kristo. Ibig sabihin po nito ay binanggit po ni Pastora Joy na magkaroon po tayo ng malapit na fellowship kay Kristo. Ibig sabihin, pinaalala po sa atin ni Pastora Joy yung mga gatherings, ano po dito, yung camping, yung Sunday service, midweek service, ano pa po dito, yung palagi kang nandun sa kasama mo yung mga tao na kung saan ay malapit din sa Panginoon, yung fellowship mo sa Panginoon. Amen po. At yung pangatlo po ay masasagot ang katanungan natin kung meron tayo at naroroon ang pananatili o nananatili tayo sa salita ng Diyos na tinuro po sa atin ni Pastor Ayen 1. Amen po. Na binanggit niya doon na dapat alam natin kung ano man ang salita ng Diyos dahil ayun ang kalooban ng Panginoon. Amen po. At ngayon pong hapon ay pag-aaralan naman po natin yung number 4 at number 5. Ang una po dito ay masasagot o magkakaroon ng kasagutan yung tanong natin kung naroon ang number 4, yung tiyaga. Yung tiyaga po. At dito po sa John chapter 13 verse 7, makipagbukasan po kayo sa akin. John chapter 13 verse 7. Sumagot si Jesus, "Hindi mo naiintindihan ang ginagawa ko ngayon. Pero maiintindihan mo rin sa bandang huli." Ito po ay kung mapapansin natin yung time na hinugasan ni Jesus ang mga paa ng kanyang mga alagad. Amen po. At nung pong time na yon si Simon Pedro, sabi niya ganoon ay hindi mo dapat, Panginoon, hugasan ng paa ko. Tumatanggi siya sa ginagawa ng Panginoon. Pero ang sabi ng Panginoon ay hindi mo naiintindihan ang ginagawa ko, pero darating ang time, darating ang panahon na maiintindihan mo rin. Ano po yung ibig sabihin na tinuturo po sa atin dito? May mga pagkakataon po, may mga time sa buhay po natin na hindi natin maunawaan kung ano ba yung process ng Diyos. Ano ba yung plano ng Panginoon? Kaya nga po nagtatanong tayo. Amen po. At kahit minsan andyan na yung sagot, magtatanong ka pa rin ulit dahil may mga time na may mga nangyayari sa ating buhay na hindi mo lubos maunawaan. Amen po. Pero ang sinasabi ng Diyos ay darating ang time maunawaan mo, pero ang sinasabi ng Panginoon ay kailangan magkaroon ka ng tiyaga. Habang nandun po tayo sa proseso, sinasabi ng Panginoon sa atin na kailangan nating magtiyaga. Hindi natin kailangan lahat maunawaan. Hindi natin kailangan lahat alamin, intindihin, kundi ang kailangan lang natin ay yung magtiwala tayo sa Panginoon. Magtiwala tayo sa proseso ng Panginoon at nandun ang pagtitiyaga natin na mag-antay ng kasagutan. Ang pagtitiyaga po, ang tiyaga ay malawak po ang sakop. Amen po. Unang-una po dito ay dapat meron tayong tiyaga doon sa proseso ng Panginoon. Kasi marami po sa atin,
Tayo pong mga Kristiyano ay minsan o kadalasan ay nakadepende yung ating pagkilos o nakadepende yung paglilingkod natin kung nasasagot ba ang panalangin natin. Amen po. Kaya nga po madaming Kristiyano ang nagbabackslide o umaalis sa Panginoon o tumatabang sa paglilingkod sa Panginoon kapag hindi na nasasagot ang panalangin. Dahil nakabase tayo minsan yung pagtitiyaga natin sa paglilingkod doon sa nasasagot pa ba o may nangyayari pa ba sa ginagawa ko. Amen po. Nagsinabi po kasing tiyaga o matiyaga tayo, andun yung perseverance, andun yung kasigasigan, ano pa po ba, andun yung patience ang tiyaga eh. At nandun po yung consistency. Yun po kasi yung tiyaga eh. Magkaiba yung masipag lang tayo doon sa matiyaga tayo. Amen po, kapag sinabi pong matiyaga, ay andun po yung may time na nasasaktan na yung personal mo o yung emosyon mo, pero ginagawa mo pa rin. Ginagampanan pa rin po natin yung pinapagawa sa atin ng Panginoon. Yun po yung tinatawag na tiyaga. Andun pa rin yung consistency mo sa mga ginagawa mo. Yung pagmamahal mo, andun pa rin yung kasiyahan mo sa ginagawa mo. Amen po. Kaya nga po, pag nandun yung pag-ibig natin sa ginagawa natin, yung pagtitiyaga mo, kahit nahihirapan ka na, kahit yung physical mo, yung emosyon mo, yung finances mo, nahihirapan na, pero nandun pa rin yung tiyaga sa paglilingkod. Nagugulat na lang tayo, may time na nasagot ng panalangin natin. Yung katanungan natin, biglang sinagot ng Panginoon, minsan nga nalimutan na natin na yung pinagpipray pala natin ilang years ago na, tapos biglang tutugunin ng Panginoon. Kasi bakit po? Tapat po ang Panginoon sa atin. Hindi kailangan maunawaan mong lahat sa nangyayari sa atin. Sa proseso ng Panginoon, ang kailangan lang natin magtiyaga, magtiwala sa Panginoon. Amen po. Huwag po tayong babase doon sa nasasagot pa ba yung panalangin ko. Kundi maglingkod po tayo, magtiyaga tayo, dahilan sa mahal natin ng Panginoon. Amen po. Minsan tumatamlay po tayo dahil hindi mo maunawaan yung nangyayari sa atin. Pero ang nangako po sa atin, ang pinaglilingkuran po natin ay Diyos na buhay, na kumikilos sa mga buhay natin, sa mga paraan na minsan hindi natin maunawaan. Minsan akala natin walang nangyayari. Pero doon sa pangarap ng Diyos sa atin, hindi nababago. Amen po. O naglilingkod po tayo minsan dahil, sabi ko nga kanina, may natatanggap tayo sa Panginoon o kaya nasasagot yung panalangin natin. Amen po. Ang gusto ng Panginoon ay yung puso natin ay may pagtitiyaga, may kasigasigan na ginagawa mo to dahil mahal mo ang Panginoon. Amen po. Maglilingkod tayo, magtsatsaga tayo dahilan sa kulang pa yung buhay natin sa ginawa sa atin ng Panginoon. Amen po. At habang nandito po tayo sa ministry, tayong mga taga-Rema, kilala nga po tayo bilang matyaga. Amen po. Kaya minsan magpa-follow up tayo sa mga tao, lalo na po ngayon, camping. Paulit-ulit yan na sumama ka sa camp, maganda sa camp, mararanasan mo ang presensya ng Panginoon. Andun yung tiyaga natin, nadalhin yung mga kaluluwa. Andun yung kasigasigan natin at yun ang hinahanap ng Panginoon. Amen po, yung pagtitiyaga ng walang kapalit. Kasi ang tao ay nakatingin sa panlabas, amen po, pero ang Diyos ay nakatingin sa mga puso natin. Ano bang laman ng ating puso sa ating mga ginagawa sa pagtitiyaga mo sa Panginoon? Amen po. Ang sabi dito po sa topic natin, masasagot ang ating katanungan kung naroon ng tiyaga. Kahit pakiramdam mo, wala nang mangyayari dun sa panalangin mo, pero patuloy ka pa rin nagtsatsaga. Kahit ikaw na lang ang gumagawa, kahit ikaw na lang ang nagdoon sa field, may mga outreach po tayo, no, na may mga worker tayong isa lang, pero nagtsatsaga ka pa rin. Hindi dahil alam mo na may kapalit, kundi mahal mong Panginoon. At ang kasunod noon, papalitan ng Panginoon yung pagtsatsaga natin. Amen po. Hindi ko nga lang alam, hindi nga lang po natin alam minsan kung kailan, kung paano, pero tapat po ang Panginoon. Amen po. At dito po sa number 5, masasagot ang ating mga katanungan kung naroon ang patnubay ng Holy Spirit.
Ulitin ko po, masasagot ang ating katanungan kung naroon ang patnubay ng Holy Spirit. Dito po sa John chapter 16, verse 13. John chapter 16, verse 13. Pero pagdating ng banal na Espiritu na siyang tagapagturo ng katotohanan, tutulungan niya kayo para maintindihan nyo ang lahat ng katotohanan. Ang ituturo niya ay hindi galing sa kanya, sasabihin niya kung ano lang ang narinig niya, ipapahayag niya sa inyo ang tungkol sa mga bagay na darating. Pinapakita po dito na ang Holy Spirit po ang tutulong sa atin. Marami pong verse ang nagpapatunay dito po sa Bible na ang Holy Spirit ang magtuturo sa atin, ang mag-guide sa atin. Amen po. Ang Holy Spirit yung magtuturo, magbibigay sa atin ng liwanag, magbibigay sa atin ng talino. Ang Holy Spirit yung tuturo dun sa daan. Amen po. At papaanong masasagot ang tanong natin dahil sa pamamagitan ng Holy Spirit. Ang Espiritu po ng Diyos ang magtuturo sa atin. Kailangan lang natin lumakad doon po sa kalooban ng Panginoon. Bakit po? Hindi tayo sasamahan ng Espiritu ng Diyos kung wala po tayo doon sa kalooban ng Panginoon. Amen po, in order na masamahan tayo ng Holy Spirit, kailangan naroon po tayo sa katwiran ng Panginoon. Hindi po pwedeng aayon tayo sa sanlibutan. Amen po, kasi wala doon ng Holy Spirit. Hindi doon sasakay ang Espiritu ng Panginoon. Amen po. Hindi natin pwedeng gawin yung mga bagay na wala doon ang Espiritu ng Diyos. Hindi tayo sasamahan ng Espiritu ng Panginoon, ng Espiritu ng Diyos sa mga bagay na hindi naaayon sa kalooban niya. Kaya nga po, nabanggit po sa atin na yung salita ng Panginoon, napakahalaga kasi nandun po ang kalooban ng Diyos. Malalaman mo ang kalooban ng Diyos sa salita ng Diyos. Magke-create po tayo palagi ng ambience na kung saan masasamahan ka ng Espiritu ng Diyos. Magke-create ka ng ambience na kung saan bababa palagi sa iyo ang Espiritu ng Diyos. Bakit? Kasi nandun po yung guidance. Amen po. Kaya nga po dito sa James chapter 5, amen po, binabanggit po doon na the prayer of the righteous man is effective and powerful. Ibig sabihin yung righteous, hindi po tayo magiging perfecto, o hindi tayo yung lahat alam mo na, perfecto ka. Pero yung sinasabi niya dito righteous ay alam mo na lumalakad ka sa katwiran ng Panginoon. Amen po. Hindi pwedeng andun ka sa katwiran ng Panginoon tapos sa sumunod na araw, sa susunod na week, andun ka sa makamundo. Amen po. Hindi pwedeng pagsabayin. Kaya nga sa Romans chapter 12, ang sabi niya ay renewing your mind. Ibig sabihin, baguhin natin yung takbo ng isip natin, yung takbo ng yung pananaw natin, kasi bakit nagsisimula sa isip. Sabi niya, wag na kayong makiayon sa takbo ng mundo. Wag na kayong makiayon doon sa takbo ng sanlibutan, kasi wala doon ang Espiritu ng Diyos. Ngayon po, kung nakikiayon po tayo doon sa takbo ng sanlibutan, o may time na tayo alam mo na hindi kalooban yan ng Diyos, pero ginagawa mo pa rin, hindi ka sasamahan ng Holy Spirit. Hindi po tayo sasamahan ng Espiritu ng Diyos. At ang resulta, ito pong pinag-aaralan natin, hindi ka makakakuha ng sagot doon sa tanong mo sa Panginoon. Hindi ka makakakuha ng sagot doon sa panalangin mo. Kasi ang nais ng Panginoon ay andun tayo, nakababad tayo sa presensya ng Diyos, na kung saan andun ang Espiritu ng Panginoon. Dahil ang Espiritu mismo ng Panginoon, siya po yung isa sa dahilan na magtuturo sa atin ang dapat nating gawin. Amen po. Kaya nga po, ang gusto sa atin ng Panginoon ay siya lang ang ibigin mo. Amen po, hindi pwedeng andun po tayo sa part na pagdating ng Monday hanggang Wednesday, andun ako sa Diyos. Pero pagdating ng Thursday, Friday, Saturday, wala ako sa Panginoon. Meron tayong ginagawa na alam mong labag sa kalooban ng Panginoon. At pagdating ng Linggo ay nandun ka ulit sa Panginoon. Wala po doon ang Espiritu ng Diyos. Hindi po sa atin sasama ang Espiritu ng Panginoon. Ulitin ko po, at ang resulta, hindi masasagot ang ating mga katanungan. Hindi masasagot ang ating panalangin. Amen po. Kaya sa isip po, kung paano po tayo mag-isip, kung paano po tayo magsalita, ay dapat andun yung ambience, mag-create ka ng ambience, mag-create ka ng lugar, yung pakiramdam na kung saan bababa ang Espiritu ng Panginoon. Amen po. Ulitin ko po, hindi po natin mapeperfecto ang bagay na to, pero ang gusto ng Panginoon ay andun yung trying hard po tayo.
andun yung sa loob mo, andun yung pagpupursige. Amen po, pinag-aralan po natin sa number 1, yung pursigido kang magawa, yung sinasabi ng Panginoon. Amen po, at sa paghihintay po natin ng sagot sa mga katanungan natin sa Panginoon, tinitingnan po ng Panginoon yung ating ugali, yung ating attitude, na habang nandun ba tayo sa pag-aantay ng sagot, habang andun ba tayo sa pag-aantay ng sagot sa katanungan mo, sa prayer mo, andoon pa rin ba yung ugali natin na palagi tayo magbababad sa presensya ng Panginoon? Andun pa rin ba yung ugali natin na magtsatsaga pa rin ba tayo? Amen po, at ilan lang po ito sa tinuturo po sa atin ng Panginoon ngayong week o ngayong hapon po na ito. Andun pa rin ba yung kasigasigan mo? Amen po. Dito po sa Isaiah chapter 55 verse 8 to 9, sinabi ng Panginoon, ang pag-iisip ko ay hindi katulad ng pag-iisip niyo at ang pag-uugali ko ay hindi katulad ng pag-uugali niyo. Kung papaanong napakalayo ng langit mula sa lupa, ganun din kalayo ang ugalit isip ko sa ugalit isip nyo. Ito po yung sinasabi niya, my ways are higher than your ways and my thoughts are higher than your thoughts. Ibig sabihin, higit pa sa iniisip natin, amen po, doon sa nasa isip natin, sa ginagawa natin, may planong Panginoon. Hindi nga kaya nating isipin, di ba? Higit pa sa kaya nating isipin, ay kaya niyang gawin. So, higit pa po sa kaya nating isipin, ay kayang sagutin ng Panginoon. Higit pa sa kaya nating tanungin, ay kayang sagutin ng Panginoon. Amen po. Ang tinuturo lang po sa atin ng Panginoon ngayong hapon na ito, ay magkaroon tayo ng tiyaga at nandun tayo sa pagbababad natin sa Espiritu ng Panginoon. Amen po, yung Bible reading natin, yung prayer po natin, yung pakikipag-fellowship po natin sa pastor natin, sa kapwa Kristyano, sa mga kasamahan po natin sa simbahan, pag-aaral natin ng salita ng Panginoon, ito po ay ilan lamang para madaling bumaba ang Espiritu ng Diyos sa atin. Amen po, ulitin ko po, masasagot ang ating mga katanungan kung meron tayong number 4.